Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. To serve and protect. Yan nga ang motto ng ating ahensya ng mga pulis sa PNP. Subalit sa ating kaso ngayon, hindi sinabuhay ng mga pulis na ito ang kasabihan na iyan. Dahil ang mga mismong mga sospek sa krimen na ito ay dalawang mga pulis na ginawa ng masama ang dalawang mga dalagita. At nang sinubukan nga ng dalaga na humingi ng tulong sa isang police station, tinanggihan silang tulungan ng kapwa nila babae na isa ding pulis. Ang babaeng ang biktima sa ating kwento ay kinilalang si Fabel Pineda, 15 anyos. Si Fabel ay tubong Ilocos Sur. Ang dalaga nga ay pang-7 sa 8 magkakapatid. Nasa grade 2 pa lamang si Fabel nang nagsimula magtrabaho ang kanyang ina sa Kuwait bilang isang OFW. Naiwan si Fabel sa pangangalaga ng kanyang tito at tita. Masayahin, mabait at palangiti. Ganyan ilarawan si Fabel ng kanyang pamilya at mga kaibigan. At tulad nga ng ibang kaedad ni Fabel, mahilig ang dalaga na mag-post ng kanyang mga larawan sa social media. At pangarap nga ni Fabel na maging isang nurse balang araw. Sapagkat gusto niyang makatulong sa ibang mga nangangailangan. Pero ayon naman sa ibang mga reports, pangarap din ng dalaga na maging isang flight attendant. Subalit ang nakakalungkot, ang pangarap na iyon ay tinapos ng 6 na tama ng bala mula pa mismo sa mga pulis na dapat sana ay tutulong at tagapagtanggol ng mga tao. June 27, 2020, si Fabel at ang kanyang kaibigan na 18 years old na itago na lang natin sa pangalan Rica ay nagpunta sa bahay ng kanilang kaibigan para sa isang birthday party. Nang mga panahon na ito, ang San Juan, Ilocos Sur ay mayroong curfew dahil ang probinsya nga ay nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine noong kasagsagan ng pandemya. Ayon nga sa kwento ni Fabel at Rica sa kanilang tiyuhin na si alias Ronel, wala namang inumang nangyari ng gabi nang pumunta sila sa birthday party. Bagkus, kumain lamang daw silang magkakaibigan at nagkwentuhan sa loob ng bahay ng kanilang kaibigang may birthday. Nang oras nga na iyon, uuwi na dapat sina Fabel at Rica nang bigla na lamang may dumating na 2 kalalakihan sakay ng 2 mga motor. Ang 2 mga lalaki nga ay nagpakilalang mga pulis at kinausap nila sina Fabel at Rica. Sinabi nga ng mga pulis kina Fabel at Rica na lumabag sila sa curfew at sila ay kailangan arestuhin. Idiniin pa ng mga pulis na walang suot ang 2 mga dalagita kaya malaki talaga ang kanilang paglabag sa curfew at kailangan silang dalhin sa police station. Nagmakaawa naman sina Fabel at Rica sa mga pulis na wag na silang arestuhin at uuwi na lamang sila sa kanilang mga bahay. Subalit hindi pumayag ang 2 mga pulis at pinilit ang 2 dalagita na sumama sa kanila. Pilit ngang pinasakay sina Fabel at Rica ng 2 mga pulis na ito sa kanilang mga motor. Maging ang mga kaibigan ni Fabel at Rica ay pinagbantaan din ng mga pulis na huwag magsusumbong kahit kanino. Nakunan pa nga ng CCTV ang 2 dalaga na nakasakay sa mga motor bandang 1:00 ng madaling araw ng June 28, 2020. Subalit imbis na sa police station, idiretso ng 2 mga pulis sina Fabel at Rica, ang mga dalaga ay dinala sa tabi ng dagat. Pagdating nga sa dagat, tinakot sina Fabel at Rica ng 2 mga pulis na huwag silang sisigaw. Labis na takot nga ang naramdaman na magpinsa ng mga oras na iyon. Ngunit hindi na nakalaban pa sina Fabel at Rica at dito na sila sinimulang pagsamantalahan ng mga pulis. Matapos nga ang pananamantala, pinagbantaan pa sina Fabel at Rica ng 2 mga pulis na ito gamit ang isang baril na huwag silang magsusumbong dahil papatayin sila at ang kanilang pamilya ng mga pulis na ito. Matapos ngang magbihis, muling pinasakay sina Fabel at Rica ng 2 mga pulis na lalaki sa kanilang mga motor dahil ihatid na daw sila pauwi ng mga pulis na ito. At sa kalagitnaan nga ng biyahe, naisip ni Fabel at Rica na tumakas mula sa mga pulis na mga oras na iyon. At dito na nga sabay na tumalon sina Fabel at Rica
habang nakasakay sila sa mga motor. At buong lakas nga na tumakbo palayo sina Fabel at Rica para tuluyan ng makatakas sa dalawang mga pulis. At pag-uwi nga na magpinsan na Fabel at Rica, nanginginig sa takot ang dalawang mga dalaga. Subalit nagawa pa din ng dalawang dalaga na ikwento ang bawat detalye ng napakasama nilang karanasan. Gulat na gulat naman ang kaanak ng mga dalaga sa sinapit nila, lalo pa sa kamay ng dalawang mga pulis na trabahong protektahan ang mga tao. At sa harap nga ng kanilang mga kamag-anak, idinitalye ni Fabel at Rica sa kanilang mga kaanak kung paano sila pinagsamantalahan, tinakot at pinilit ng mga otoridad. At June 28, 2020 nga ng umaga, nang nagtungo sina Fabel at Rica kasama ang kanilang tiyahin na nagtungo nga sa Cabugao Municipal Police Station. Lumapit sila sa Women and Children's Protection Desk para nga idulog ang nangyari sa kanila. Sinabi ng mga biktimang sina Fabel at Rica na gusto nilang sampahan ng kasong act of lasciviousness at kasong pananamantala ang dalawang pulis na umubuso sa kanila. Sinabi nga ni Rica sa police station na sinabihan sila ng dalawang pulis na tumangay sa kanila na huwag nga silang matakot sumama at dapat silang magtiwala sa mga ito dahil sila nga ay mga otoridad. At ikinuwento nga nila ang ginawa ng mga pulis sa kanila. At ayon nga sa salaysay ng tito ni Fabel at Rica na si Romel, hindi pinansin ng babaeng pulis ang kanilang reklamo. Bagkos ay mas pinagtuunan ng babaeng pulis ang kanyang cellphone dahil may tumawag sa kanya ng mga oras na iyon. Ayon pa kay Romel, araw-araw at ilang beses nang nagpabalik-balik sina Fabel sa Women and Children Protection Desk sa police station pero tila ba hindi gustong asikasuhin ng babaeng pulis na nakaupo sa lamesa ang reklamo ni Fabel. Inanggit nga din ni Ronel sa babaeng pulis na magpapamediko legal sina Fabel at Rica. Subalit tumanggi nga ang babaeng pulis at sinabing i-schedule na lamang niya sa ibang araw ang pagpapamediko legal ng dalawang mga biktima. Napansin naman ni Fabel at Rica na may isang lalaking tila nagmamanman sa labas ng kanilang tinitirahang bahay. Kaya naman labis na takot at pangamba ang naramdaman na magpinsa ng mga oras na iyon. Maging ang kanilang mga kaanak ay nag-aalala na para sa kanilang kaligtasan dahil nga mayroong lalaki na nagmamatsyag sa kanilang tinitirhan. At nang bumalik na nga sina Fabel at Rica sa Cabugao Municipal Police Station, binanggit din nila sa babaeng pulis ang tungkol sa lalaking nagmamatsyag sa kanilang bahay. Ngunit ayon muli kay Ronel, tila ba ipinagkibit balikat lamang ng pulis doon ang kanilang reklamo. Ayon pa kay Romel, sinabi nga ng Women's Desk Officer sa WCPD na si Staff Sergeant Pasqua na normal at natural lamang daw na may umaaligid sa bahay ni Fabel at Rica. Pero sa kabila nga ng takot at pangamba na nararamdaman ng pamilya ni Fabel at Rica, nagpatuloy sila sa paghahanap ng katarungan. Hanggang sa napasakamay nga ng pamilya ni Fabel ang kuha nga ng CCTV kung saan nakita ang dalawang dalaga na nakaangkas sa dalawang magkaibang motor ng nasabing pulis. At kalaunan nga napag-alaman na ang pinsan ni Fabel na si Rica ay nakasakay sa motor na si Police Staff Sergeant Randy Ramos. Habang si Fabel naman ay nakaangkas sa motor ng Police Staff Sergeant na si Marawi Torda. Sina Randy nga at Marawi ay parehong mga pulis na nakadistino din sa San Juan Police Station. At dahil nga sa matibay na ebidensyang hawak ng pamilya ng mga biktima, muli silang bumalik sa WCPD. At July 2, 2020 na nagtungo nga sina Fabel at Rica sa police station para ayusin ang mga papeles na kanilang kakailanganin para sa isasampa nilang kaso laban sa mga pulis na si Randy at Marawi. At sa pagkakataon nga na ito, humiling ang panig ni Fabel ng seguridad o police escort sa Women's Desk Officer na si Staff Sergeant Pasqua. Dito na nga sinabi ni Fabel na natatakot na ang kanyang buong pamilya sapagkat hindi pa din tumitigil ang lalaki nagmamasid sa kanilang bahay. Pero hindi pinagbigyan ni Staff Sergeant Pasqua ang kagustuhan ni Fabel. Nagulat pa nga si Fabel nang sabihin ng pulis na ito na tila ba bakit parang gusto ni Fabel na sila lang lamang ang babantayan ng mga pulis at hindi na nila gagawin ang kanilang trabaho.
At ayon pa umano kay Staff Sergeant Pasqua, hindi naman pwede na sila Fabel lamang ang bantayan ng mga otoridad. At ng araw din na iyon, muli na namang hindi natuloy ang pagsasampa ng kaso ni Fabel at Rica laban nga sa mga pulis na si Randy at Marawi. Sapagkat wala na naman silang napala at pinabalik na naman sila ni Staff Sergeant Pasqua kinabukasan, kaya naman napilitan si Fabel na umuwi na lamang ng araw na iyon. Ilang minuto nga bago mag-alas 5 ng hapon, nagtungo sa police station ang isa pang tito ni Fabel na itago na lang natin sa pangalan Jeffrey para sunduin nga si Fabel. Kasama din ni Jeffrey ang 13 taong gulang na kapatid na lalaki ni Fabel. At dahil hindi sila kasya sa motorsiklo, nagdesisyon nga sila na maiwan muna sa police station si Rica at ang tita ni Fabel. Sakay nga ng motor na iyon ay ang driver na si Jeffrey, kapatid ni Fabel at si Fabel mismo. At sa kalagitnaan nga ng biyahe, isang motorsiklo ang sumalubong at bumunggo sa kanila dahilan para tumumba si Fabel. At sakay nga ng motor na bumangga kina Fabel ang dalawang mga lalaki. Ang dalawang mga lalaki ay bumaba ng motor at pinaputokan ng baril si Fabel, ang kanyang kapatid at ang tito ni Fabel na si Jeffrey. Narinig ng kapatid ni Fabel at ni Jeffrey kung paano pakiusapan ni Fabel ang dalawang mga lalaking gunman. Ayon nga kay Jeffrey, narinig niya ang sinabi ni Fabel ang mga katagang, "Sir Randy, Sir Marawi, huwag ninyo po kaming patayin, parang awa ninyo." Ngunit hindi umano nakinig ang dalawang mga lalaki at ilang beses pa nilang binaril si Fabel. Nawala naman ng malay ang kapatid ni Fabel habang nakatakbo palayo ang tiyuhin ng dalaga na si Jeffrey. At sa kasamang palad si Fabel ay agad na binawian ng buhay. At sa tabi nga ng kanyang labi ay ang mga papeles para sana sa pagsasampa niya ng kaso sa dalawang mga pulis na nanamantala sa kanila ni Rica. At ayon nga sa autopsy result ng labi ni Fabel, 6 na tama ng bala ang naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Nahimatay at naospital naman ang ina ni Fabel nang nalaman ang malagim na sinapit ng kanyang anak. Mabilis na kumalat online ang kaso ng pananamantala kay Fabel at Rica at ang walang kaawa-awang pagpatay sa biktimang si Fabel. Ang mga netizens nga ay nakaramdam ng labis na galit nang nalaman na mismong mga pulis pa ang itinuturing ng mga sospek sa nangyaring krimen. Panawagan nga nila ang hustisya para kay Fabel. Nagtrending din online ang iba't ibang mga Justice for Fabel na poster. Iba't ibang humanitarian group naman ang nakisimpatya sa sinapit ni Fabel at sumisigaw din ng hustisya para sa dalaga. Nagsagawa naman ang Commission on Human Rights ng kanilang sariling investigasyon sa nangyaring krimen. Ayon sa CHR Ilocos Sur, napag-alaman nila na bago bawian ng buhay si Fabel, nakipag-ugnayan sa biktima ang mga pulis na sina Randy at Marawi para isettle na lamang ang kasong isasampa ni Fabel laban sa mga pulis. Lumalabas din na off-duty ang mga pulis na sina Randy at Marawi nang sitahin nila sina Fabel at Rica during curfew hours. Ibig sabihin lamang nito, nang hinablot nga nila ang dalawang mga dalagita, hindi sila otorisado na manghuli ng mga lalabag sa curfew. At July 13, 2022 naman nang nakauwi na ang ina ni Fabel na si Blessy sa Pilipinas. At pagdating nga sa Pilipinas, agad niyang formal na kinasuhan ang mga pulis na si Randy at Marawi ng murder, attempted murder at pananamantala. Ayon sa mga reports, dali-dali umanong dinisarmahan si Randy at Marawi at agad na sinibak sa kanilang mga pwesto. Sinampahan din sina Randy at Marawi ng administrative case at sinailalim sa restrictive custody habang gumugulong ang kanilang mga kaso. At ayon nga sa Republic Act 1851 sa ilalim ng restrictive custody, hindi ikinukulong sa selda ang isang pulis. Subalit hindi rin siya makakalabas ng Camp Crame, ang punong tanggapan ng PNP. Ito ay kahilintulad nga ng house arrest at pwedeng maggala-gala sa loob ng kampo. Samantala, ang Women's Desk Officer sa WCPD na si Sergeant Pasqua ay gusto ding panagutin ng pamilya ni Fabel. Ayon nga sa tito ng biktima na si Ronel, kung nakinig lamang sana si Pasqua sa kanila at binigyan sila ng proteksyon ng araw na iyon,
buhay pa sana si Fabel. Git pa ni Ronel, kung inasikaso din sana ni Pascua ang reklamo ni na Fabel at Rica, hindi inabot pa ng ilang araw, buhay pa sana si Fabel. Ay naman sa mga balita, tinanggal na sa pwesto si Pascua at sinampahan ng kasong obstruction of justice dahil sa kanyang kapabayaan sa paghawak ng kaso ni na Fabel at Rica. Ayon din sa mga reports, ang hepe ng Cabugao Municipal Station ay sasampahan na din ng kaso. Pinaniniwalaan din na ang lahat ng mga pulis sa Cabugao Police Station at San Juan Municipal Police Station ay sasampahan din ng kaso. Ayon naman sa ina ni Fabel na si Blessy, gusto niya ang pinakamabigat na parusa para sa mga pulis na sina Randy at Marawi. Nangako naman ang pinsan ni Fabel na si Rica na lalaban siya hanggang sa huli para managot ang mga taong lumapastangan sa kanilang magpinsan. Nangako naman ang PNP na paparusahan nga sina Randy at Marawi. At hindi daw nila kukonsintihin ang ginawang mali ng mga pulis na ito. Dumaan ang ilang linggo at buwan ngunit walang naging update ng kaso ni Fabel. Tila ba natabunan na ang kaso ni Fabel at hindi na ito kinover ng media nang ipinasara ng mga mambabatas ang isa sa pinakamalaking media network sa Pilipinas. At July 20, 2022 nang tuluyan ng inihatid nga si Fabel sa kanyang huling hantungan. Nagpalipad pa ang kanyang pamilya at mga kaibigan ng Puting Lobo kasama ang pag-asa na makakamit nila ang hustisya para kay Fabel. September 14, 2022 naman nang dumulong sa tanggapan ng isang senador ang nanay ni Fabel na si Blessy. Gusto nga ng ginang na si Blessy na humingi ng update sa kaso ni Fabel dahil tingin nila nakalabas na ang mga sospek ng mga pulis. Ayon kay Blessy, nakita nila ang pulis na si Marawi sa isang palengke. Nagtataka si Blessy kung bakit tila pinapalaya ang dalawang mga sospek gayong sila ay may mga kaso. Ay naman sa Provincial Director ng Ilocos Sur PPO Region 1, ang katotohanan, hindi talaga pinagsamantalahan ng mga sospek ang biktima na si Fabel. Sigurado daw ang Provincial Director na hindi pinagsamantalahan si Fabel dahil ito ang nasa resulta ng medical legal at nakatakbo daw kasi si Fabel palayo sa dalawang mga sospek. Ayon pa sa Provincial Director, mismong si Fabel ang nagsabi na hindi siya pinagsamantalahan kaya daw acts of lasciviousness lamang ang isinampa ni Fabel na kaso sa dalawang mga pulis na mga sospek. Nagalit naman ang mga netizens nang sinabi ng Provincial Director na hindi daw pinagsamantalahan si Fabel dahil naniniwala silang pinatay si Fabel ng dalawang mga pulis para hindi na makapagsampa ng kaso. Pero sa huli, niretract o binawi ng Provincial Director ang sinabi niya na hindi nga pinagsamantalahan ang biktimang si Fabel. Giniit din ng Provincial Director na nasa restrictive custody pa din sina Randy at Marawi. Pero inulit ni Bessie na nakita niya talaga ang suspect na si Marawi sa palengke. Sumagot naman ang Provincial Director at sinabi na wala pa naman daw kasing warrant of arrest na lumalabas at baka daw inaasikaso lamang ng mga pulis ang kanyang pamilya. Hindi naman nagustuhan ni Blessy na nakakagala pa pala ang mga taong pumatay sa kanyang anak at natatakot daw sila para sa kanilang pamilya. Sinabi pa ni Blessy na mayor pa mismo ang nagbigay sa kanila ng security at wala daw silang natanggap na proteksyon mula sa mga otoridad. Pinabulaan na naman ito ng Provincial Director at sinabi na magpapadala sila ng karagdagang mga pulis sa pamilya ni Fabel. At sa programa nga, sinabi na ang ilan sa mga administrative case na isinampa ng kampo ni Fabel kina Randy at Marawi ay dinismiss na pala dahil hindi ito pinirmahan ni Fabel ng July 2 ng araw na siya ay binaril. Ang kasong acts of lasciviousness ni Randy at Marawi ay na-dismiss pero ang kasong murder at pananamantala kay Rica ay inaantay pang madinig sa loob ng korte. Nasabi din sa programa na lasing pala ang mga pulis na sina Randy at Marawi nang gawin nila ang mga pananamantala sa mga biktimang si Fabel at Rica. Sinabi din doon na sina Randy at Marawi ay nakita sa police station na naka-duty bago nila patayin si Fabel. At July 2021 nang lumabas nga ang balita na ang kustodiya ni Randy at Marawi ay nasa San Juan Municipal Police Station. Sa dinidinig na administrative case laban kay Randy, siya ay na-dismiss sa pagiging pulis. Habang si Marawi naman ay pinawalang sala dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya laban sa kanya.
Pero ang kasong murder laban kina Randy at Marawi ay patuloy pa ding dinidinig sa korte at wala pang lumalabas na final na hatol. At ayon nga sa ating saligang batas, habang buhay na pagkakulong ang pwedeng karapin ni Randy at Marawi kapag napatunayan na sila ay guilty sa pagpatay nila sa dalagang si Fabel. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!